Napatingala si Brett nang may patak ng tubig na bumagsak sa ulo niya habang nakaupo siya sa kama niya sa maliit na apartment room na inukupan niya. Agad niya nakitang bakas ng tagas ng tubig sa kisame. Ano ba namang klaseng bahay to? Frustrated na sabi niya sa sarili. Walang pasok sa araw na yon at dahil wala naman siyang ibang pwedeng puntahan nang wala siyang pera o kahit credit card man lang, ay napagdesisyonan niyang manatili na lamang doon at matulog. Gagawin niya na yon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at ngayon ay may tulo ang kisame ng apartment niya. Just great, nasabi naman ni Brett at marahas na napatayo. Lalo siyang namangha nang makitang hindi lamang ang parte ng kamang may tulo, kung hindi maging sa panig na kinupupwestohan ng maliit na lamesa. Hayun at basang-basa ng lamesa. Ganito ba talaga ang bahay ng mga tao dito? Binuksan niya ang pinto ng bahay at sumilip sa panig ng bintana nila Aya. Hindi niya ito nakita. Umalis kaya malamang nandoon ito sa bahay ng mga ito. Saglit niyang muling tinignan ang loob ng bahay niya na may mga bakas na ng patak ng ulan bago patakbong tumawid sa bahay nila Aya. Malakas siyang kumatok. "Hey, landlady!" Tawag ni Brett dito. Nakarinig siya ng yabag bago bumukas ang pinto. Nabungaran niya si Aya na naka-t-shirt at shorts lang. Gaya ng forma nito noong una niya itong nakita. May pagtataka sa magandang mukha nito habang nakatingala sa kanya. Saglit na nahigit ni Brett ang hininga at wala sa loob na naigalang tingin sa mukha nito bago niya nagawang ipilig ang ulo at murahin ang sarili. Sa isip dahil lagi na lamang ganun ang nagiging reaksyon niya tuwing nakikita niya ito. Alam niya na hindi yan magandang pangitain para sa kanya. "Bakit ka sumugod sa ulan para bulabugin ako?" Tanong ni Aya na may bahid ng inis ang tinig. Sanay na si Brett sa ganun ang tono nito kapag kinakausap siya. Dati nababa na siya tuwing naririnig niya yon. Pero ngayon ay nais niya mapangiti kapag naririnig niya itong magsalita ng ganoon. Hindi niya alam kung kailan niya nagsimula. Pero wala na siyang balak pang isipin yun ng husto dahil alam niyang sasakit lang ang ulo niya. "It's raining inside my apartment. Paano niya nagagawang magpatira sa isang silid na puro butas ang kisame?" Aroganting sabi ni Brett dito upang kahit na paano ay mapagtakpan niya ang reaksyon niya nang makita niya to. Saglit na natigilan to bago tila may naalala. Oo nga pala. Bago umalis ang dating nakatira doon ay nasabi na nga niya na may butas ang bubong. Ang balak ni Papa ay tapalan yun bago susunod na uupa. Kaya lang bigla kang dumating. Umangat ang mga kilay ni Brett. At kasalanan ko pa? "I want to sleep the whole day, pero paano ako makakatulog kung tumutulo sa loob?" Frustrated na tanong niya. Tila naman nag-isip ito bago bumuntong hininga. "Fine, teka may bulkasil pa yata kami. Pumasok ka na muna." Pumasok ang lamig sa loob ng bahay, sabi ni Aya na tumalikod na. Tumalimas si Brett at hindi naiwasang sundan ng tingin ng pag-indahig ng balakang nito habang naglalakad. Napabuga siya ng hangin at iniwas ang tingin nito nang tila naisumunod ng katawan niya rito at hawakan to. "Brett, why do you always feel like that every time you see her? You are not a horny teenager." "Ayun, sabi ko na nga ba, may bulkasil pa dito." Muling sabi ni Aya at lumabas na ng kusina, bitbit ang isang lata. Minuestra nito yun sa kanya. Kumunot ang noon niya. "Anong gagawin ko dyan?" takang tanong ni Brett. Tinasan siya nito ng kilay. "Ipantatapal mo sa butas ng bubong, ano pa ba?" "Wala sila Papa dahil may pinuntahan silang kamag-anak namin. Mukhang hindi titigil ang ulan kung hahayaan mong butas sa bubong tiyak na magbabaha na sa loob ng bahay mo." Paliwanag ni Aya, hindi makapaniwalang napatitig si Brett dito. "Wait a minute, you are asking me to climb to the roof? Nang ganito kalakas ang ulan?" Malakas na tanong niya. Gumisip pa ito na tila napakaganda ng naisip nito. "Mismo, dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Umakyat sa bubong o hayaang magbaha sa loob ng bahay mo. Huwag kang mag-alala, may built-in ladder sa may likurang bahagi ng apartment na ginawa talaga ni Papa para sa mga ganitong pagkakataon. Papahiramin din kita ng kapote, although tingin ko mababasa ka pa rin naman." "Sige na, kunin mo na yan at simulan mo ng pagtatapal ng bubong." "Kukunin ko yung kapote," sabi ni Aya na basta-basta nalang sinalaksak sa kanyang lata at tumalikod. Napatiimbagang siya at pinigilan sariling kumilos sa kinatatayuan. Naghahalo ang mga emosyon sa dibdib ni Brett dahil sa nakita niyang pilang ngiti sa mga labi nito. He wants to strangle her lovely neck for what she wants him to do.
Ngunit kasabay noon ay nais ng katawan niyang haklitin to palapit sa kanya at siilin ng halik ang mga labi nito. He must be getting crazy for losing his cool and control just because of a woman that is way out of his league. Pero higit na nakakabahala sa kanya ay kung anong binubuhay ni Aya sa kanya na hindi pa niya naramdaman kahit kailan noon. Alam niya na hindi yun normal na pisikal na pangangailangan. Nagsimula yun nung gabi sa stock room. Mainit ang ulo ni Brett na araw na yon dahil nag-usap sila ni Damon bagong overtime work na yon. Tinanong niya ang pinsan niya sa kung ano ba talaga ang rason ng lolo nila sa parusa nito sa kanya. He wanted you to learn to be responsible. Hindi ka na bata para umaktang spoiled at magpunta sa clubs at party gabi-gabi, Brett. You are just wasting your energy and intelligence that way. Sabi ni Damon, naningkit ang mga mata niya. Huwag mo kong sermonan, malamig na asik niya rito. Hindi nagbagong expression sa mukha nito. Hindi na siya nagtaka. Kahit kailan mula pa ng mga bata pa sila, hindi naapektuhan ng mga salita niya rito. Isang beses lang itong nanglait sa kanya at yun ay dahil pa sa asawa nito. Hindi kita sinesermonan, sinasabi ko lang ang mga sinabi ni Lolo bago siya magdesisyong gawin yun sa'yo. Hanggat hindi mo nakukuha ang gusto talaga niyang mangyari, hindi niya ibabalik sa'yo ang dating meron ka. And just is that he wanted me to learn? Inis na tanong niya rito. Saglit na tumingin lang ito sa kanya na para bang pinag-isipan pa nito kung sasagutin ang tanong niya o hindi bago tumuling nagsalita. Dalawang bagay lang. Yung una, alam kong alam mo na yon. Gusto niyang itigil mo ng dati mong buhay, maging mas responsable at magtrabaho na para sa kumpanya. Just so you know, sa loob ng maraming taon ay OIC lang ang tumatao sa posisyon ng Vice President for Operation. Alam ko na inilalaan niyang posisyong yon para sa'yo. Sarkastiko siyang tumawa. Kalokohan. This company doesn't need me. Nandito ka naman na. You made this company as it is now. Sinalubong nito ang mga mata niya. Hindi ko yun ginawa ng mag-isa. Kumismid lang siya. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ang pangalawang dahilan kung bakit niya kinumpis ka ang credit cards, ATMs at lahat ng bagay na meron ka at pinatira sa isang simpleng lugar at pinagtatrabaho sa General Affairs Department ay dahil gusto niyang lumawak ang mundo mo. Most of all, he wants you to discover what is most important to you. Saglit siyang hindi nakahuma sa mga sinabi nito pero dahil hindi niya maintindihan ang gusto nitong tumbukin ay lalo lang siyang nainis. What's with that important crap? Asar na tanong niya. Bumuntong hindi nga ito ng labis niyang ikinapikon. Kahit nasabihin ko sa'yo, hindi mo rin maintindihan. Baka sabihin mo rin na isa yung kalokohan. But you will know what it is once you find it. Sa ngayon, wala kang pagpipilian kung hindi ang gawin ng gusto ni Lolo. Ah, oo nga pala. Kapag umabot ng isang buwan at hindi pa niya nakikitang resulta, aalisin ka raw niya ng mana. Napanganga siya. You've got to be kidding me. Muli nagbugato ng hangin. It's true, kahit na anong pagkumbinsing ginawa ko sa kanya o kahit ang mga magulang mo, hindi siya nagpatalo. Hindi na ni Brett ito pinatapos pa na magsalita dahil marahas na siyang lumabas ng opisina nito. Gusto niyang magsisigaw pero alam niyang walang silbi. Kapag nabuang pa siya ng lolo niya ay walang makakabali doon. Dahil doon kaya buong araw nang mainit ang ulo niya. Nang sabihin pa siya ni Mrs. Ramos na mag-overtime siya, ay muntik na niya itong masinghalan. Pero nang malaman niyang kasama niya si Aya na mag-overtime ay bahagya siyang kumalma. Hindi niya alam kung bakit pero gano'n ang epekto nito sa kanya. At noong nakinig ito sa kanya sa kabila ng sarkastiko sa boses niya, ay pinuri pa siya nito at noon niya naramdaman ng mainit na pakaramdam sa dibdib niya para dito. He kissed her then, not because of pure physical desire but for something deeper. Hindi niya alam kung anong tawag doon, pero ng mga oras na yun ay nais niya itong angkinin. Hindi lang ang katawan nito kung hindi ang lahat-lahat dito. Napakurap siya nang muli itong lumabas bigpit ang isang kapote. O ito na, masiglang mukha nito, halatang naaaliw ito sa nais nitong gawin niya. Kung ibang tao lang ito ay talagang maiinis siya sa pantitrip na ginagawa nito sa kanya. Pero tuwing nakikita ni Brett ang ngiti sa mga labi ni Aya, ay nakakalimutan na niyang magalit. Patalikod na ito muli sa kanya na may maisip siya. Maagap na pinigilan niya ito sa braso. Napaigtad ito at nilingon siya. Bakit? Asik ni Aya. Hindi ako marunong maglagay sa bubong. Aniya rito. Kumunot ang noon nito at nagbuga ng hangin na para bang nagpapasensya ito sa isang bata. Pinigilan ni Brett ang sariling pisilin ang pisngi nito. Gusto mo lang akong idamay eh.
Madali lang yan no? Hahanapin mo lang ang butas tapos tatapalan mo niyan. Do you expect me to be drenched in the rain alone? No way, samahan mo ko. Kung mababasa ako sa ulan, mas matatanggap ko kung pati ikaw mababasa. Tinaasan siya ni Aya ng kilay. Ayoko, wag na nga lang, tatawag na lang ako ng gagawa. Humigpit ang hawak ni Brett dito. No, come on, I want to try this at least once. Ang alin, ang magtapal ng butas sa bubong habang umuulan? No, to get wet in the rain with you. Inaasar mo ba ako? Mukha ba ako nangaasar sa'yo? Seryosong tanong ni Brett. Pinakatitigan siya ni Aya bago umingos. Fine, tara na bago pa bumaha ng tuluyan sa bahay mo. Napangiti na si Brett at napasunod dito. Weird, but he felt happy more that he thought he will be that she said yes. Yeah, he's really getting crazy. Ang lamig, bulasas ni Aya. Sabay yakap sa sarili ng makababa na sila ni Brett sa bubong ng apartment nito. Tapos na silang tapalan ng mga butas sa bubong. Hindi pa rin humihinang buhos ng ulan. Ayon sa napanood niya kanina, sa balitay low pressure area lang naman daw iyon at hindi isang bagyo. We should get in already bago pa tayo magkasakit, sabi ni Brett na gaya ni Aya. Ay basang-basa sa ulan. Wala itong t-shirt kaya kitang-kita niya magandang pangangatawan nito na basa ng ulan. Tumalikod siya dito at napalunok. Hindi maganda sa puso ng babae ang makita ng ganon si Brett. Aya, what are you still doing there? Tawag nito sa kanya. Noon si Aya lumingon dito. Lumapit na ito sa pinto ng apartment nito at binuksan yon. Lumapit siya upang makisilip. Pareho silang napaungol sa pagkadismaya na makitang basang-basa na ang kama, lamesa at sahig ni Brett. Mabuti na lang at walang tulo sa parte ng mga electrical appliances, kung hindi tsak na sira ng mga yon. Napabugat to ng hangin at pumasok na natili siyang nakatayo doon. Brett, tawag ni Aya rito. Huminto ito sa akmang pagbubukas ng cabinet nito at lumingon sa kanya. Bigla si Aya na nakaramdam ng kaba na magtamang mga mata nila. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Basang-basa dito, sa bahay ka na lang kaya muna magpatuyo. Kumuha ka na lang ng damit mo dyan tapos ibalot mo ng plastic. Hindi komportable dito, alok niya. Hindi ito nagsalita at nanatiling nakatitig sa kanya. Nag-init ang mukha ni Aya nang maisip niya na ba kung anong iniisip ni Brett sa alok niya. Kung ayaw mo, bahala ka, sabi na lang niya at tumalikod na. Patakbo siyang bumalik sa bahay nila, nakapasok na si Aya at naisara ng pinto nila na mapagtanto niyang mabilis ang tibok ng puso niya. Dahil sa tahimik na paligid ay naalala niyang wala nga palang ibang tao doon kung hindi siya lang at inaya niya si Brett doon. Ano ba kasing sumanib sa kanya at bigla niyang nasabi yon. Nakatayo pa rin siya doon nang mapaitas siya sa pagkatakot sa pinto. Napalingon siya, bigla siyang natensyon, kinalma niyang sarili bago marahang binuksan ang pinto. Kumabog ang dibdib niya nang makumpirmang si Brett nga ang nakatayo doon. Basa pa rin ito. May tuwalyang nakapatong sa mga balikat at kip-kip ang naka-plastic bag na marahil ay damit nito. Saglit na walang nagsalita sa kanila. You are right, hindi komportable doon ngayon, basag ni Brett sa katahimikan. Besides, I want to drink coffee pero walang kape doon. Dugtong pa nito. Bahagya siyang umitit nilakihan ng bukas ng pinto. O sige, kapag nakapagbihis tayo magtitipla ako ng kape. Pasok ka. Ako na munang gagamit ng banyo. Isa lang ang banyo dito. Aniya rito. Nang tumango ito'y tumalikod na siya. Mabilis siyang kumuha ng pamalit na damit sa kwarto niya bago muling lumabas at nagtungo sa banyo. Nasilipan niya ito sa may sala nila na nagpupunas ng buhok nito. Even doing that trivial thing, he looks gorgeous. Nakatingin pa rin siya dito nang bigla ito napalingon sa kanya. Napaigtad siya at pilit na ngumiti. Saglit lang ako, aniya rito. Hindi ni Aya to hinintay na sumagot at mabilis na pumasok sa banyo. Gusto niyang iuntog ang sarili niya sa pader. Bakit pa siya natetensyon ng ganoon? Bakit ilang may anticipate siyang mangyayari? Kailan pa siya naging ganong babae? Aya, hurry up. I'm going to get a cold. Pukaw ni Brett mula sa labas. Napabuga siya ng hangin. See, may mali talaga. Si Brett nga ay cool na cool lang. Kaya dapat ganun din siya. Oo na, sagot ni Aya at binilisan na ang pagsha-shower at pagpapalit ng damit. Puno na ng amoy ng kape ang loob ng bahay nila Aya nang maramdaman niyang bumukas ang pinto ng banyo. Lumingon siya at nakita niyang naka-shorts at t-shirt na si Brett. Basa pa rin ang buhok nito at kasalukuyan pa rin itong pinupunasan. Where's the blow dryer? Tanong ni Brett sa kanya. Nasa sala. Sandali at dadalhin ko na rin doon ng kape, sabi ni Aya dito. Tumango lang ito't lumakad na. Pasimpleng sinundan ni Aya to ng tingin.
Kanina nang pumasok to ng banyo, inabala na niya ang sarili niya upang hindi na siya makapag-isip ng kung ano-ano. Nag-blow dry na niya ang buhok niya, nilagay sa washing machine ang basa niyang mga damit at nagtimpla ng kape. Pero mukhang hindi pa rin nakatulong ang mga yon upang tuluyang kalmahin ang sarili niya. Paulit-ulit siyang humihinga ng malalim habang nagsasalin ng kape sa 2 mug. Pagkatapos, binitbit niya ang mga yon sa magkabilang kamay at lumapit kay Brett na komportabling nakaupo sa sofa habang hawak na isang kamay nitong blow dryer at nakatutok sa buhok nito. O ito ng kape, pukaw niya rito at akmang uupo sa one-seater na medyo malayo dito na magsalita to. What are you doing? Lumingon siya rito, nakatitig to sa kanya. Do you really have to sit there? Come here, utos ni Brett. Tinapik pa nitong espasyo sa tabi nito pagkatapos pinatong ang braso nito sa hamba ng sandalan ng sofa. Alam ni Aya na sa normal na pagkakataon ay inismiran niya ito at sasagutin niya ng pabalang. Ngunit sa mga oras na yon ay hindi niya magawang gawin niyon. Her body, mind, and heart wanted to do something else. Humugot siya ng hangin bago tumalima. Umupo siya sa sofa na kinupuan ni Brett, ngunit naglagay siya ng sapat na distansya sa pagitan nilang dalawa. Kinuha niyang isang tasa ng kape at hinawakan yun sa 2 kamay. Pagkuway tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan natatanaw pa rin niya ang malakas na buhos ng ulan. Mukhang hindi pa talaga hihinto ang ulan, basag ni Aya sa katahimikan. Diretsong-diretso ang pagkakaupo niya at iniwasang sumandal dahil dama pa rin niyang braso nitong nakapatong sa sandalan. Yeah, it's cold even inside your house, sabi ni Brett. Tumango lang siya at sumimsim ng kape. Sandaling ang tanging tunog lamang na marinig ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas ng bahay at ang tunog ng blow dryer. Aya, why are you so stiff? Masakit sa likod ng ginagawa mo, puna ni Brett. Okay lang ako, inumin mo ng kape mo bago pa lumamig yan. Sagot ni Aya ritong hindi pa rin ito tinitignan. Hindi ito nagsasalita. Pero pinatay na nitong blower. Pagkuway napaigtad siya ng bigla nitong hawakan ang mukha niya at iniharap sa kanya. Nang makita niya seryosong mukha nito, yung muntik na niyang mabitawan ng tasa ng kape. Kung hindi lamang nito hinawakan yun at nakuha mula sa kanya. Inilapag nito yon sa lamesa at hindi inalis ang tingin sa kanya. Pagkuway bahagyang umangat ang gilid ng mga labi nito sa isang ngiting nagpatayo ng mga balahibo niya. Why are you so tense? Mahinang tanong ni Brett. Dahil bahagya nitong nilapit ang mukha sa kanya, naramdaman niyang mainit na hininga nito sa mukha niya. Tila may nagkakarerang mga kabayo sa dibdib niya at hindi siya makagalaw. Bahagyang lumawak ang ngiti nito. You are anticipating something, aren't you? Nag-init ang mukha ni Aya sa sinabi nito. Hindi no, asik niya rito. Bitawan mo nga ako, anaya rito tinangka itong itulak. Ngunit bago niya magawa yon, ay naunahan na siya nito. Humawak ang malayang kamay nito sa may bandang ulo niya at itinulak siya nito dahilan upang mapahiga siya sa sofa habang sa lunitong ulo niya, hindi pa siya nakakahuma. Sa pagkagulat sa ginawa nito, dinaganan na siya nito. Nalalaki ang mga mata ni Aya na maramdaman niyang matigas na katawan nito sa kanya at maging dahil yan ang pagitan ng mga mukha nila. I don't want to. In fact, all I want is to be close to you. I want to feel your body against mine. I want to feel the heat coming from you. I want to smell your scent. I want to feel your breath against me. I want to hear your heartbeat. I want all of you. You know that, right? Mahinang sabi ni Brett habang hindi inalis ang tingin sa mga mata ni Aya. Kila na umid ang dila ni Aya dahil nakikita niya sa mga mata nitong katotohanan sa mga sinasabi nito. Isa pa ay sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, hindi na niya magawa pang magsalita. Nang unti-unting lumalapit ang mukha nito sa kanya ay halos hindi siya humihinga. And I know you want me to, Aya. I can see it with the way you look at me. I can feel it in your skin. Pahina ng pahina ang tinig ni Brett habang papalapit ng papalapit. Ang mukha nito sa kanya, hindi si Aya kumilos bagkos ay pumikit siya upang salubungin ang mga labi nito. Tila kinonsidera nito yun bilang pagsang-ayon niya sa nais nitong mangyari. Dahil saglit pa'y naramdaman na niyang lumapat ang mga labi nito sa kanya. Nang gumalaw ang mga labi nito, tuluyan ang nawalang parang bulang lahat ng lohika sa utak ni Aya. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong pag-isipan kung tama ba o mali ang nangyayari. Kung anong mas lohikal na gawin niya. Bagkus tinamnam niya ang matamis at mainit na mga labi nito at ginayang paggalaw noon. Nais niyang madama nito ang nandarama niya sa ginagawa nito. Umungulto ng gawin niya yon. Open your mouth. Utos ni Brett sa paus na tinig habang nakalapat pa rin ang mga labi nito sa mga labi niya.
Sinunod ni Aya ito. In an instant, his kiss deepened. Napaigtad siya ng marami niyang nagsimulang humaplos ang isang kamay nito sa buhok niya, making her feel tingly. Pagkuwais ang kamay nito ay nagsimulang maglakbay sa katawan niya na tila ba kinakabisado nito ang bawat kurba ng katawan niya. Nag-iwan yun ng kakaibang haplos ng init sa bawat parte ng katawan niyang nadadaanan noon. Pagkuway na pasinghap siya nang maramdaman niyang nasa ilalim na ng t-shirt na suot niya ang kamay nito at humaplos sa katawan niya. Saglit yung pumisil ng marahan bago dumulas patung sa bandang likuran niya. Otomatikong lumiyad ang likod ni Aya nang iangat nito ang t-shirt niya. Walang kahirap-hirap na nahubad ni Brett yon mula sa kanya. Nangikigsa sa lamig ngunit kagading nawala yon nang muling humaplos ang palad nito sa hubad niyang katawan. Pinakawalan nito ang mga labi niya at dumulas yon sa pisngi niya, pababa sa leeg niya. His lips left a trail of heat on her skin. She was on fire. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.